Tama na. Ayan po at siyempre, isa pong mapagpalang pagbati ang nais kong laging ipahatid sa inyo ng mga subscriber ko. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng sakuna, lahat ng mga sakit, ligtas kayo sa lahat ng bagay ng mga masama. Bagkus ang darating na lamang sa inyo, siyempre, swerteng walang katapusan. Ayan, at mas magaganda pong manatili na lamang tayong kumapit sa kabutihan kaysa doon sa kasamaan. Dahil kagaya po nitong mga antay-kalingap na ngayon po ay hindi na magkaintindihan kung saan susuling. Kagaya po ni Butanding, abay pilit sumisiksik sa butas ng yung bang ano yun, yung hindi naman ko yun hindi naman alimasag, alimasag. Pilit pumapasok sa butas ng alimasag. Ayun na nga po sinasabi ko. At saka, panatilihin din po natin sa ating isipan yung kasabihan. Pag ikaw ay di marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, ikaw ay may anghit. Ayan po ang totoo dyan. O, tingnan nyo itong si Red Shane. Hindi na po magkamayaw. May tatakbo doon, may tatakbo doon, may tatakbo doon. Hanggang sa naisubsob na niya yung kanyang mukha doon sa ibak ng kalabaw. Ayan. Tama na. Ayan po. Kagaya rin po nitong si Dr. Wakwak. Nako po. Hindi rin po magkaintindihan kung saan susuling ito dahil may demanda si Kuya Bal sa kanya. May demanda si ER sa kanya. At ngayon ay pinapalayas na rin ni Leo D. Yan po ang totoo dyan. So ngayon, alam nyo na lahat ng mga masasamang gawain ay may katapat na consequences. Ika nga. At yan ang napala ninyo dahil mga ugag kayo. Kagaya ni Gilo Mags. Abay kukanto ang kapal ng mukha na Gilo Mags na mag-i-stay pa dyan samantalang alam na ng kanyang mga kasamahan na ito ay paro-parong bukid. Itong si Gilo Mags, paro-parong bukid. Ayan. Kung saan-saan na lang dadapo sa Team Guapa. Ayun, warak na ang Team Guapa. Aywan ko kung saan padadapo yan. Baka doon sa mga team ng matatanda na mga malilibog. Kagaya ni Hayat, Sil PH, at saka itong si Glo. Ayan. Pero wag ka, yung si Glo, puta, binanata na niya si Hansel na Butanding. Binanata na niya. Okay. So, ayan, tama lang yan. Anyway, sige, maglinibog pa kayo. At mabuti na lang at kahit pa paano ngayon ay na-divert yung pagkabaliw nitong si Hayat. At nagtulo ng laway sa akin, mabutit na divert kay Kapiso. Yan ngayon yung kanyang tinatapik na isa raw baboy ramo itong si Kapiso.
Ayan. So, Jilumags. Okay ni nam. Apay nga hangkang amat na kwan. Umalis idta kalinga po mapangkantan na team gwapa. Idong parmo de tarupa mo kita asawa ni kwa. Asawa ni Dok Bayag. Kanday ta buggoong mo, ikatamid ta, kwam, data baol mo. Wen! Ay! Ala! Manong! Iyogang napansin ng aking kalabaw na dumaan ka din sa inyo. Awa na na dyan! Nagpakasadyay! Manong naman, ikaw na yung nagbibiro Ay, hindi po magpapakasta yun, Manong. At yung kapon, hindi po babae yun. Imbagak lagarodan. Nga nagpakasta jay. Okay na baka tagbatan ka, okay na. Ayun, kaya naghabulan yung Batanggenyo at Ilocano. Puta, paano ba naman itong si Jilumags ay kadami-dami mapaglagyan ng bagoong, sa baol pa niya ilagay yung bagoong. Ay gago talaga. Anyway, ay wala na po, seryosong usapan po ito. Laglagan na po sila talaga. Imaginin mo si Redsin. Sinabi niya si Leo D ang nasa likod ng mga pagpapatulpo. At saka si ER. Sino ba yung ER na yan? Pagpapatulpo nitong sinabihan siya. Yan daw yung mga mastermind ng pagmamaniobra dito kay Beyonce. Ito lamang po masasabi ko dyan. Kung matino itong si Anghit na ito, kahit ano pang manipulation, hindi po kayang i-manipulate yan. Ang problema nga po, bobo na, may anghit pa, ayan, ignorante pa. Ay maging itong tatay niya, tatayan niya, di ba? Anong sinasabi niya doon sa RTIA? Pinahirapan nga ni Kuya Bal yung anak ko nung pinagawa yan ng pelikula. Pinagawa daw ni Kuya Bal Santos Matubang ng pelikula itong anak niya, si Beyonce na Anghit. Alam niyo po, kaya makikita mo talaga sa mga taong mga ignorante. Imagine po, pinagwagwagan pa na gumawa daw sila ng pelikula ni Kuya Bal at pinainitan daw doon sa dikyaan. Sabi naman ng nanay, marami raw mga dikya doon. Ay di sana noong kapapanganak yung anak mo, nadikya na sana kasi, di ba, diyan ka nga ipinanganak sa dagat, di ba? Lumabas yan doon sa kasagsagan doon sa mga bato-bato doon. Tapos sa pagkapanganak yan, antimano, namulot na ng kohol yan doon. Tapos nga nag-iinarte ka na, butanding talaga. Ay, naka, butanding. Pero naglalabasan po yung mga yung mga balita ngayon na hindi raw pala yung tunay na anak ni Biran, itong si Beyonce. Ay, ayun natin. Pero sa mga bagay na yan, ay wala namang problema doon. Ako, hindi po big deal sa akin yun. Kung hindi man niya anak yan, o ay di kaninong anak yan, ay baka sa kapitbahay din. Di ba? Ganun lang yun. So, ayan po ang sistema dyan. Hindi po big deal sa akin yun kung hindi man anak ni Biran niyang si Beyonce. Hindi po. At ang kwan lang dito, ang sa akin lang dito ay kung ikaw sana, wala ka namang hanap buhay,
at ikaw ay tamad na tao, hindi mo alam dumiskarte ng buhay, ay huwag ka na magparautog. Kasi itong si Biran na ito, wala nang hanap buhay, parautog pa. Tingnan mo pa, sunod-sunod ang anak. Imagine mo, ganado pa rito kay Butanding. Sa bagay nga naman, para siyang nakadapa sa likod ng kalabaw. Ay! Maya-maya, makikita mo, buntis. Kapapanganak lang, ngayon buntis na naman. Kahit na paralisado yan, abay, matindi magparautog. Grabe Anyway, ayan po ngayon at ayaw ko pong seryosohin itong vlog ko na ito dahil wala po kahit na anong galit natin dito, wala na rin pong mangyari. Una, hindi nga masaway ni Butanding yung anak niya na bastos. Diba? Ano pa kaya yung mga advice? Diba? Ina-advisean niya ng mga sponsor nila, yung mga nagbibigay niya, sila Hayat, si Silpiit, saka yung si Glo. Diba, pinagmamalaki pa nga ni Hayat, nagbigay sila ng materyales sa simbahan, worth 50,000. No? At hindi raw pira yung binigay kay Dr. Wakwak. Okay naman yon. O ngayon, pinagsasabihan na payuhan itong si Biancy sa kabastusan niya. Imagine, mayroon na naman, nalimutan ko lang na yun na napanood ko sa Real Talk ba yun or sa Reels na at least siya raw ay nakawala na sa kadiliman. Yun po bang mga tapos wala na ako sa kadiliman. Ang hit gaga. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may ang hit. Madinin mo. So, ayaw natin kung magtutuloy pa itong mga sponsor ng mga tanga na ito na matumulong dyan sa bastos niyan. Hindi naman po pwedeng hindi nila mahalata ito. Kahit pag-aano nila kahit pag-aano nila ka-influensya nila, na-influensya ni Biancy itong mga matatanda na ito, masisilip at masisilip ang kabastusan nito. Maniwala kayo sa akin. Kabata mo, naku po, sinira mo ang buhay mo. Tingnan mo, yung subscriber niya, hanggang ngayon nasa 19,000 lang. Matagal na nakapako sa 19,000 yata yun. Samantalang si Joy, unang arangkada niya, 100,000 agad ang subscriber niya. Di ba? Yun po ang pagkakaiba ng nandiyan ka sa piling ni Kapiso na traidor at sa piling ni Kalingap Rab. Yun ang pagkakaiba. Kaya si Joy nandiyan sa piling ng Kalingap, biglang bulusok pataas. Hindi, wala palang bumubulusok na pataas, kundi bumubulusok pala yung pababa. Umaarangkada pataas ang subscriber, samantalang itong si Biancy na mahal na niya yung bayag ni Kapisot, bumubulusok pababa. At ngayon madalang na nga yung kanya, yung napalipad niya. Kasi nahahalata na ng mga sponsor ang kabastusan nito. Kabata-bata nito, sponsor. At least ako, nakalaya na sa kadiliman. Ay putang ina ka. Hayop ka. Tingnan niyo ang itsura niya ngayon. Titigan niyo. Para nang nanganak ng nanganak na ng kambal. Talagang wala na. Laspag na laspag ang katawan. Kita mo naman. Maging yung ilong, lumubo na rin yung ilong. Tapos tingnan mo yung katawan. Tuyot na tuyot na.
Tapos yung sosobils, parang nilang bitino ng 10 unggoy. Samantalang yan, nung nasa kalingap yan, alagang-alaga ng kalingap yan. Respetado yan. Maging mga sponsor, mga viewers, respetado. Ngayon, wala na, nasaan yung respeto. Minumura na lang itong putang na to. Yan po yan, deserve ninyo. Lalo na itong nanay niyang butanding na ito. Anyway, para sa akin ay naman yan. Ika nga, hindi po ibang tao ang gagawa ng kapalaran mo. Ikaw mismo ang gumagawa ng kapalaran mo. Kaya deserve mo yan kasi bubo ka. Deserve mo yan kasi ulaga ka. Deserve mo yan kasi ano pa? Ingot ka. Yun lang yun. So, dito naman sa mga nagsusuporta pa hanggang ngayon dito sa bastos ng batang ito, ay tuloy lang. Ipagbili niyo yung mga ari-arian ninyo, mga kotse ninyo, bahay ninyo, or ano pa, para may ipadala kayo dyan. Yun ang gawin ninyo. Para may pangsabong para utog. Ayan. Pagkatapos ng sabong, inom-inom sila ni Redsin. Kaya nga namamaga na, pati atay ni Redsin kasi walang ginawa yan. Pagkagaling sa sabungan, inom-inom. Ayun. Pagkatapos inom yan, pag-uwi ni Redsin, ito namang si sabungero, nagpaparautog na. Walang tigil ang kaanak. Di ba? Walang alam na hanap buhay. Umaasa sa sponsor. Nagagawa pang magparautog, nagagawa pang magparalasing, nagagawa pang sabong-sabong. Ayan lang yun. Anyway, good luck na lang sa iyo, Iha. Iha di puta. Good luck na lang sa iyong panibagong tinatahak na buhay. Pero ang alam ko, nandoon ka na sa ilang hakbang na lang, marirets mo na yung Kumunoy at tuluyan ka ng lamunin ni Kapiso. Pag wala nang hindi ka nakwan dyan, wala nang sumusuporta sa iyo, hindi mo na rin makita yung Kapiso na yan dahil taraidor yung Kapiso na yan. Yung ginawa niya dyan sa Kalingap, sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ni Kalingap Rab na yung si Kapiso ay taraidor, pinalamon, pinaupo sa sopa, binigyan ng chinilas, pinainom ng purified drinking water, pagkatapos yan tatraidorin pa. Ikaw, pagkatapos yan, wala nang magpapalipad yan sa kanya, wala ka na rin yan. Hindi mo na makita si Kapiso. Kung ako sa iyo, tanggapin mo na yung alok sa iyo. May offer po yan may offer yan. Ayaw ko nang sabihin dito kung sinong sponsor ang may offer sa kanya. Tanggapin mo na. O kagaya ng isa, di ba? Si Burikat. Di ba? Okay lang na magkatuyot-tuyot yung katawan. Okay lang na para ka nang nilambitinan ng 10 unggoy. O at least, tuloy-tuloy ang buhay mo. O, yung isa yan, sinasabi ko, dati ang katabi lang yan sa pagtulog, baboy. O ngayon, okay lang kahit natuyot na ang katawan. O, ay at least, mayroon namang bahay, mayroon pang suporta. O, ganun lang yon. Ito rin, may offer eh. Aywan ko kung ano yan. Pero kung ako sa iyo, tanggapin mo na. Para sa ganun ay hindi ka na magutuman na kagaya nitong nanay mong butanding. Darating ang araw, maniwala kayo, kakain uli kayo ng kamuti at saka balinghoy.
Pagka kumain ulit kayo ng kamuti o balinghoy, magkautot-utot na naman kayo. Ha? Puro na naman na amoy utot yung bahay ninyo. Yan lang po yan. So, ngayon po ay maaaring magtaka kayo dahil halos walang gustong manood ng video ko. Hindi na po kasi nire-recommenda ng YouTube ang itong mga content ko. Walang problema. Ganun lang po yan. Kaya, doon nga sa John Birana Vlogs, di ba? Doon sa isang channel ko, naka-live lang yon doon sa impeachment ni Baby Pisara. Pero anong views? Either 2 tao, 3 tao lang, sige lang, okay lang. Kasi nga, wala naman akong problema doon. Hindi naman yung pira ang habol ko. Ang habol ko, kahit isa lang yan, nanonood sa channel ko, okay lang yan, at least may isa, di ba? Ganun lang yon. At siguro, may mga iniisip po kasi ako na baka darating yung ilang araw o ilang linggo, baka hindi nyo na rin po ako makita sa channel ko. Dahil gusto kong kusa na akong makilala ng mga tao. Kung ano man yung pinaplano kong gawin ay malalaman nyo yan later on. Kaya ang sinasabi ko na i-subscribe nyo itong Birana Live Studio TV kasi nga may mga announcement ako dyan later on. At yun nakasabay noon, hindi nyo na makikita ang napakagwapo ninyong host. Yan po yan. Kasi ang dahilan ko po kung bakit baka hindi nyo na ako makita sa mga ibang araw, takot po ako. Kasi meron po akong nabalitaan na sasalikupin daw po ako ng 3 matatanda at kahit na raw anong mangyari, kahit na anong palag ko, hindi raw nila talaga siguraduhin daw nila na hindi ako makapalag at talagang gusto raw talaga nila akong matikman. Kasi nga parang mga asong ulol po itong mga ito. Itong mga matatandang mga crispy na yung mga tinggil ay matindi po yung pagnanasa sa akin. Kaya natatakot na po ako na magpakita. Kasi nga habang gumagawa ako ng video at nakikita ako, ganun naman yung paglalaway nitong itong matatanda na ito. Yan, sinahayat na yan. At selfie sa gulo na yan. Antindi po ng pagnanasa sa akin. Kaya dyan ako takot. Kaya siguro maaaring magpahinga na muna ako at hindi nyo na ako makikita. Kasi nga baka nga tutuhanin nila. Ayun bang mahubaran nila ako tapos lambitinan yung bayag ko, ay putang ina. Hayop. Ayun ang pinakakaingat-ingatan ko. Tumanda na ako, 177 years old ko na. Para maniwala kayo sa akin, wala pang humawak dyan. Tapos ngayon, lalambitinan lang itong mga 3 matatandang malilibog na ito. No way, no way. Pan po yan, virgin na virgin po yan, 177 years old ko na. Yan yung pinakaiingat-ingatan ko. Na kahit na sino walang humawak. Dito sinasabi ko, dito, araw-araw maraming nakapila dito na gustong ligawan ako. Pero sabi ko, huwag nyo nang pangarapin. Ang ginagawa ko na lang, pagka nakapila sila dyan, pagbibigyan ko na lang sila ng chocolate, paiinumin ng kung anong gusto nila, kung wine ba ang gusto nila, okay, wine. Kung gusto naman nila ay kung anong inumin dyan, ay di sige, bagay lang. Huwag lang nila akong pagnasaan. Yun po. Talagang, sa 177 years old ko, wala pang humawak yan, tapos lalambitinan lang nitong malilibog na matandang ito. No, hindi ako papayag.
So, sige po, hanggang dito na lamang po at sana ay maintindihan ninyo ay yung sinasabi ko. Kaya kung darating man na hindi nyo na ako makikita, ibig sabihin nagtatago ako dahil ayaw kong lambitin na nila yung bayag ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.